Higit 6,000 doktor sa South Korea nagbitiw sa kanilang mga pwesto at pamosong David sculpture na Michelangelo sumailalim sa masusing paglilinis. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. 14 ang sugatan matapos ang isinagawang airstrikes ng Israel malapit sa lungsod ng Sidon sa Lebanon. Ayon sa state media ng Lebanon, karamihan sa mga sugatan ay mga manggagawang Syrian at Palestino na nagtatrabaho sa isang warehouse ng gulong at electricity generators. Ayon naman sa Israeli Army, target nilang pasabugin ang weapon storage facilities ng grupong Hezbollah. Hinimok naman ng Foreign Ministry ng Lebanon ang international community na kondenahin ang patuloy na pag-atake ng Israel. Aabot sa halos 6,500 na mga doktor sa South Korea ang nagbitiw sa kanilang mga pwesto. Ito'y bilang protesta sa isinusulong na medical reforms ng kanilang pamahalaan. Dahil rito, nakansela ang mga nakatakdasa ng surgeries at naantala ang medical services sa mga hospital. Nagpahayag ng matinding pagtutol ang mga doktor na itaas ang medical school admissions kung saan sinasabing nakakaapekto ito sa kalidad ng kanilang serbisyo. Samantala, inutusan na ng South Korean government ang mga doktor na bumalik sa kanilang trabaho at nagbabala ang mga pulis na aarestuhin ang mga pasimuno ng nasabing welga. Nanawagan ang mga aktivista sa harap ng Embahada ng Espanya sa Caracas, Venezuela na makialam na sa kaso ng human rights defender na si Rocio San Miguel. Si San Miguel ay naaresto noong February 9. Inakusahan siya na may kinalaman sa di umano'y conspiracy na i-assassinate si Venezuelan President Nicolas Maduro. Sumasailalim sa masusing paglilinis ang Michelangelo masterpiece na David sculpture sa Florence, Italy. Ayon sa personal restorer ng obra, kinakailangan umakyat sa scaffolding upang tignan ito ng malapitan. Bahagi ito ng monitoring at cleaning ritual na kinakailangan para mapreserba ang Renaissance icon na binibisita ng 2 milyong tao taon-taon. Kalimitang inaabot ng kalahating araw ang paglilinis sa nasabing sculpture. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.